Sinadyang babae ang kanyang sarili. Sa kanyang braso sa ibabaw ng kandila. Ngunit sa susunod na segundo, naramdaman ng babae ang labis na sakit. At sa kanyang braso ay lumitaw ang mga bakas ng pagkasunog. Samantalang ang sinadyang babae ay walang kahit anong kakaiba. Sa katunayan, ito ay dahil siya ay nakatali sa sistema ng pagpapalit ng buhay, na maaaring ilipat ang lahat ng mga sugat sa katawan ng babae, at maaari ring ilipat ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Ngunit hindi alam ng babae na alam na ang plano ng sinadyang babae, dahil siya ay muling isinilang. Sa nakaraang buhay, sinadyang ipinakilala ng kanyang kasintahan ang sinadyang babae sa internship ng babae sa kanyang law firm. Hindi inaasahan na sa loob lamang ng isang buwan, ang lahat ng ari-arian ng babae ay naging sa sinadyang babae. Siya ay itinapon sa labas na may pagdiriwang. Nakikita ang babae ngayon na parang isang nawawalang aso. Dito lamang sinabi ng sinadyang babae ang katotohanan. Nakatali ako sa sistema ng pagpapalit ng buhay. Jiang Mingyu, napakabobo mo, talagang kawawa ka. Wala kang kahit kaunting pag-iingat. Kapag ginamit ko ang sistemang Xiaofei Fan para manood ng serye, ikaw at ako ay papalitan ng kahit ano. Kahit na ang iyong kayamanan, ang iyong katayuan, kahit na ang iyong buhay, lahat ay magiging akin. Sa sandaling ito, ang puso ng babae ay puno ng galit. Hindi lamang ang kanyang pinagsikapan ng maraming taon. Ang yaman ng kanyang karera ay kinuha ng mapanlinlang na babae. Pati ang kanyang kasintahan ay kapareho niya. Ngunit ang mapanlinlang na babae ay hindi pa rin nasisiyahan. Gusto niyang makuha ang lahat ng sa babae. At nais pa niyang ipagbayad ito ng buhay. Kaya't agad na naglakad ang mapanlinlang na babae sa gitna ng kalsada. At nagbigay siya ng utos na ipagpalit ang kanyang jade pendant sa kanyang leeg. Sistema. Pagkatapos ng 3 segundo, kasama ang kontratista, ipagpapalit ang kalagayan ng katawan. Nang mabangga ng truck ang mapanlinlang na babae, ang babae ay biglang dumyugo at nahulog sa lupa. Ngunit ang mapanlinlang na babae ay walang sugat at lumapit. Nakatingin sa harap sa magkasintahang ito. Ang babae ay nanumpa na kung magkakaroon ng susunod na buhay, dapat silang magbayad ng halaga. Sino ang mag-aakalang pagmulat niya muli na pagtanto niyang siya ay muling isinilang sa araw ng pagkakabind ng sistema ng pagpapalit ng buhay. Nakikita niyang hindi pa nangyayari ang trahedya ng nakaraang buhay. Agad na nagpa siya ang babae na hanapin ang susi sa nakabind na sistema. Ngunit nang binuksan niya ang kontratang dinala ng tusong babae, napagtanto niyang may nakatagong kontrata ng nakabind na sistema. Kaya pala, sa nakaraang buhay, si Shen Yi ay ang kontratang ito ng pagkakabind. Nakatago sa kontratang ito. Niloko akong pirmahan ito, kaya't pinilit akong makipag-ugnayan sa kanya. Nakabind sa sistema ng pagpapalit ng buhay. Sa oras na iyon, pinabilis ng tusong babae ang kanyang pagpirma. Ngunit ang babae ay diretsyong tumanggi. Agad na pinagsabihan ng kanyang kasintahan ang kanyang kayabangan at katigasan ng ulo. Kung ganito ang mangyayari, hindi na maipagpatuloy ang trabaho sa kumpanya. Pinipilit siya ng tusong babae at ng kanyang kasintahan na pumirma. Nakikita niyang ang dalawa ay tila tiyak na mananalo. Kaya't nagpa siya ang babae na makipaglaro sa kanila. Kaya't pumirma siya sa harap nila. Ang mapanlinlang na babae at ang kanyang kasintahan ay masaya sa tagumpay ng kanilang plano. Akala nila ay makakamit na nila ang lahat. Pagkatapos, ginamit ng mapanlinlang na babae ang sistema upang makipagpalitan ng ari-arian sa babae. Sa susunod na segundo, natanggap niya ang impormasyon ng deposito mula sa bangko. Nailipat na ang ari-arian ni Jiang Mingyu. Lahat ay nailipat na. Mga bahagi ng kumpanya. Ang malaking apartment sa gitna ng lungsod. Kasama ang kanyang ipon. 200 milyon. Yumaman na, yumaman na. Ang ari-arian ni Jiang Mingyu. Lahat ay sa atin na. Nakikita na talagang epektibo ang sistema. Agad na nagplano ang mapanlinlang na babae. Nasa susunod na araw ay aalisin na ang babae. Ngunit hindi niya alam na lahat ng ito ay nasa plano ng babae. Kinabukasan ng umaga, ang mapanlinlang na babae at ang kanyang kasintahan ay hindi na makapaghintay. Pumunta sa tanggapan ng abogado upang pabilisin ang pag-alis ng babae. Nakita ng mga empleyado ang sitwasyon at agad na nagsalita para sa babae. Akala pa nila ay mag-aaklas ang mapanlinlang na babae. Ngunit ang kasintahan ay naglabas ng isang kontrata. Ipinaalam sa lahat na ang legal na kinatawan ng tanggapan ng abogado ay pinalitan na ng mapanlinlang na babae. Nang makita ng babae ang kontrata, siya rin inamin na lahat ay totoo. Nang marinig ito, ang lahat ay labis na nagulat. Ngayon, nakuha na ang law firm. Agad na pinapalis ng mapanlikhang babae ang babae. Hindi na ito matiis ng mga empleyado ng kumpanya. Galit na sinabihan ng mapanlikhang babae na siya ay isang puting mata na lobo. Noon, ang babae ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa trabaho. At siya pa ang naglinis ng mga gulo na dulot ng labas. Hindi akalain na siya ngayon ay nagbabalik ng utang na loob sa masama. Nang marinig ito, ang mapanlikhang babae ay walang hiya na nagsabi na ngayon ayos lang nasuklian ang kabutihan ng babae. Pagkatapos, siya ay nagliyab ng kandila. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay upang magpainit, at pinahintulutan ng sistema na ilipat ang sakit sa katawan ng babae. Tulad ng inaasahan, sa susunod na segundo,
Ang kamay ay agad na nasunog. Nang makita ang eksenang ito, ang mapanlikhang babae ay lumapit at mayabang na nangasar. Ano na, Jiang Mingyu? Nakita mo na ba ng malinaw? Basta't gusto ko. Gusto kong gawin kung ano ang nais ko sa iyong katawan. Nang marinig ito ng babae, nagkunwari pa siyang nagtanong kung paano niya ito nagawa. Nakita ng mapanlikhang babae ang sitwasyon at lalong naging tiyak sa lahat. Lahat ay nasa kanyang kontrol. Pagkatapos, ginamit niya ang palitan. Ang sistema ay naging mas walang pakialam. Agad siyang tumawag ng isang grupo ng mga gwardya, at pinabayaan silang kunin ang mga taser at durugin siya. Nang lumabas ang salitang ito, lahat ng tao sa lugar ay naguluhan. Ngunit sinabi ng mapanlikhang babae kung sino ang pinakamalakas na tumama. Ang sino mang magsikap ay bibigyan ng 1,000,000. Nang marinig ang nakakaakit na gantimpala, agad na naakit ang mga gwardya. Agad silang sumugod at binugbog ang mapanlikhang babae. At sa oras na ito, siya ay ganap nang nahulog sa bitag ng babae. Nang matapos ang pambubugbog sa mapanlikhang babae at tumayo, siya ay nagbago na ng hitsura. Ngunit hindi niya nakalimutang ipahayag na, sa sandaling maging epektibo ang sistema ng palitan, ang lahat ng ito ay ililipat sa babae. Nang makita ito ng babae, agad siyang humiling na itigil ng mapanlikhang babae, at sinadyang hadlangan ang kanyang palitan ng buhay. Gayunpaman, akala pa rin ng tusong babae na natatakot ang babae. Mas lalo siyang nagpasya na simulan ng sistema. Damit na may pilak na kulay. Shen Yi. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Nakaayos na. Tikman mo ang inihanda ko para sa iyo. Nakaayos na ba ang sakit? Sistema. Agad na makipag-ugnayan sa nag-sign ng kontrata. Palitan ang lahat ng sakit.